Year at Merry Christmas pa rin dahil nasa Christmas season pa rin tayo ng simbahan. Alam ko po yung iba sa inyo ay nanood o di kaya ay nakisama sa traslasyon kagahapon sa ating Poong Nazareno. No? At napakaganda panoorin, no? Hindi na ako sumama kasi napakaraming tao, no? Ang umattend sa traslasyon, no? Halos yung andas ng Poong Jesus, halos hindi na masyadong gumagalaw dahil sa dami ng tao, no? Sa nagustong mahipo ang estatwa ng Poong Nazareno. Napakaganda po kasi isa po itong patotoo sa ating pagiging Kristiyano. Narinig po natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo kung gaano kaimportante ang patotoo. Kumbaga, sabi nga dun sa isang sabi na, Inday, bakit ka umiiyak? Sabi nung amo niya, kasi sabi nila, Bisaya daw ako. Ha? Oo, wala naman silang ebidensya. So, kailangan mo ng patotoo or evidence. Bilang tao, kailangan natin ng concrete evidence din o patotoo sa ating pagiging Kristiyano. Kasi madaling magsabing Kristiyano ako, o ako ay kay Kristo, pero asan ba yung katunayan mo? Di po ba? Kung ikaw bilang tao, pupunta ka sa doktor, kailangan mo ng reseta para malaman na ikaw talaga ay nagpunta sa doktor. Kung ikaw ay mamimili sa supermarket, no? Anong kailangan mo para sabihin katunayan na bumili ka? Yung resibo. Hindi po ba? At paano ka naman tatanggapin sa trabaho kung wala kang mga katunayan na ikaw ay nagtapos? Diploma, no? Barangay clearance, NBI clearance, hindi po ba? Kailangan natin ng mga ebidensya ng pagpapatotoo. Dahil ngayon lahat pwede nang madaya. No? Naalala ko nga nung panahon namin, no? Di po ba usong-uso dun sa Recto sa Manila yung mga yung mga gawa-gawa ng mga diploma. Gusto mo gusto mong mag-graduate sa Ateneo, sa UST, pagawa ka lang doon, no? Pwede kang mamili kung anong kurso ang gusto mo, medicine, engineering, no? Pero hindi naman pala totoo. Di po ba? Importante na tayo ay nakikilala sa kung sino ba talaga tayo. At sa ating pagbasa ngayon, dalawang uri ng patotoo ang kailangan ng Diyos. Ano yung una, tinatawag na evidence? Yung sabi ni San Juan, yung pagmamahal, pag-ibig, love. Kaya nga sabi ni San Juan, no? Ang sino mang umibig sa kanyang kapwa ay ginanap na naniniwalang si Kristo ay Diyos. Kasi, no? Ang taong umiibig, kahit hindi Kristiyano, kahit hindi Katoliko, no? Lalong-lalo na yung mga nasa ibang lugar na hindi man lang nakarinig ng Ebanghelyo, kung sila ay namuhay, sabi ng Second Vatican Council, kung sila ay nabuhay na mayroong pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa kapwa, alam nyo, pwede silang maligtas.
Itong pagkakaiba ng kaligtasan, tunay na kaligtasan, na ipinapangaral ng simbahang Katoliko sa ipinapangaral ng mga ibang sekta. Kasi sasabihin nila, basta pumunta ka, sumanib ka sa aming iglesia, maliligtas ka. Pero sabi ng simbahang Katoliko, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang importante, ipakita mo sa iyong gawa ang iyong paniniwala. Kaya nga, sabi ni Bishop Fulton Sheen, isang obispo, pag namatay daw tayo, magugulat tayo. Pag pumunta tayo sa langit, makikita natin yung mga tao na akala natin wala doon, pero nandoon. Di ba yun yung kapitbahay namin na Marites? Bakit nandoon? Tapos yung mga akala natin nandoon sa langit, magugulat tayo, wala sila doon. At baka nga, pagtingin natin sa impyerno, doon natin makita yung mga tao na akala natin nasa langit. Dahil akala natin, di ba nandun yun sa mabait yun di ba ganito yun? Kapitbahay na yun. Andun pala sa impyerno. Kaya di tayo pwedeng manghusga. Ang pinaka-patotoo natin ay kung paano tayo nabuhay ng mayroong pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga sabi ni San Juan, St. John of the Cross, at the end of our lives, we will be judged with love. Pag-ibig. At ano yung pangalawa? Ito yung ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, na kahit na pagod na ang Panginoon sa pagpapagaling, pagpipreach, ano pa rin ang ginawa niya? Siya ay nanalangin. Nagdasal. Kung yung cellphone mo, hindi mo na i-charge, magagamit mo ba yan? Kung ang cellphone mo walang wifi, magagamit mo ba yan? Hindi. Kung ang sasakyan mo walang gasolina, walang diesel, makakaabot ka ba sa pupuntahan mo? Hindi. Ganon din ang buhay ng tao. Ganon din ikaw at ako. Kung wala tayong panalangin sa araw-araw, wala, zero. At doon din nalalaman kung tayo talaga ay naniniwalang may Diyos sa pamamagitan ng ating oras sa pagdarasal. Tanungin ko kayo, ilan sa inyo dito ang merong 5 oras na nagdadasal sa isang araw? Taas ang kamay. 5 oras sa isang araw. Inyo? 3 oras. Pero tanungin mo, ilan sa inyo dito ang mayroong 5 oras o 3 oras na nakababad sa cellphone? Kita nyo? Lalo na sa mga kabataan, mas may oras pa tayo nakababad sa cellphone, sa social media, sa TV. Hindi po ba? Sana ngayong bagong taon, sa ating pagsisimula nitong unang buwan ng taong 2025, unahin natin itong dalawang ito. Yung pag-ibig at ang ating pananalangin, pagdarasal. Kasi yan ang kahit hindi ka nakaabito, kahit hindi ka may mga pero kung ikaw ay nakikita ng iyong kapwa na nagmamahal, nagdadasal, alam nyo, napakagandang tignan ng isang Katoliko na lumuluhod, na pumipikit ang mata at nagdadasal kahit saan.
Kahit sa jeep ka, kahit sa tricycle ka, kahit nasa fast food ka, kahit nasa supermarket ka, napakagandang tignan na hindi mo ikinahihiya ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sana wag lang nating puro external, puro mga palamuti ang ating pananampalataya. Sikapin natin na itong dalawang ito na patotoo siyang ebidensya ng ating pagiging tunay na Katoliko, maisa puso at maisa isip natin ang pag-ibig at ang pagdarasal. Dalawa lang yan, 2 P's. Pag-ibig at pagmamahal.